Huh? Parang tumataas ang kilay nila sa ganun. Ang sweet-sweet nyo, nakakairita kayo. Hi Fox! Welcome back to my channel, and kung new discover mo pa lang tong video ko, I'm Ann. Nice to meet you. So, welcome to my Sunday letter. So, ang babasahin namin comment ngayon is yung video ko na questions anyone. And meron kasi itong hashtag answer me, kaya ito ang sasagutin nating comment today. Okay? So, medyo maluwag yung damit ko. Dati masikip kasi to. Kasi medyo nagpapapayat na ako ngayon. Kaya, mas komportable kasi ako sa ganito na talagang triple X to. So, dati kasi 2XL ako. Kaya, ngayon maluwag na siya kasi size medium na lang ako ulit. Ganun kalaki yung binaba ko dahil nag-intermittent fasting ako. So, kung gusto niyo yan i-tackle, comment nyo lang dyan. Didiscuss ko yung naging process ko. Okay? So, move na tayo dito sa questions. So, ang question ko kasi dito sa anyone is, ako lang ba or kami lang ba nung partner ko yung walang monthsary and anniversary? So, ngayon, ang answer questions na comment from Alvin Katina, which is papa ko. Sinagot ni papa ko yung content na ginawa ko. Ay nako, talagang ang papa ko ang top fan ko dito sa YouTube. Talagang ganon. Talagang iba ang level ng support ng tatay natin. Eh, syempre, 'di ba? Papa niyo din, 'di ba? So love na love tayo ng mga papa natin, especially mga babae, mas close tayo sa father. Okay, ang sabi ng papa ko, mana kaya ma'am sa nanay at tatay mo. So, after yan, na mag-comment ng ganyan si Papa, tinawagan ko kagad siya kasi wala siya dito sa bahay, wala siya dito sa Pinas, nasa abroad siya. Kaya, nung nakita niya yung vlog ko, na nag-explain ako na nagrarant ako dito sa YouTube na, anyone, kayo lang ba yung merong long-term relationship na 10 years, tapos wala kayong monthsary, wala kayong anniversary, so maybe may magtatanong sa akin, so paano mo nalaman na 10 years na kayo kung wala kayong monthsary or anniversary? Simula ng araw na ang bilang namin na parang 10 years, simula nung araw na nagtrabaho kami sa McDonald's. Dahil, syempre, to make the story short, para makarelate kayo, working student kami before sa McDo. Tapos, dun kami nag-meet nung partner ko ngayon. Siyempre, parehas kaming opener, nagkain laban. So, yun na yung binilang namin na taon na magkasama na kami during the period. Kasi magkaibigan kami. Tapos, hindi na namin namalayad na naging kami na pala. Nagkaroon na kami mutual understanding hanggang sa hindi na namin nalaman kung paano kami umabot sa point na talagang naging kami na. So, basta syempre, nagkaroon naman ng pag-confess na, parang gusto na kita, ganyan, parang hinahanap na kita, parang gusto na kita laging kausap, gano'n. Nagkaroon kami ng mga gano'ng confession. Kaso, di na namin matandaan kung kailan yon. Basta hindi nag-matter sa amin. Basta nung nagkaroon kami ng aminan na gusto namin ng isa't isa, naging kami na. Easy to get ba yun? Basta, ganun ang naging setup namin nung partner ko up to now. So, ayun ang aking. So, sabi nga ng ng papa ko, mana kayata sa nanay at tatay mo. So, mana daw ako sa mama at saka sa papa ko. Wala din daw silang anniversary and wala din daw silang monthsary. So, sabi ko, bakit? Kasi, kinuwento ko din yung sa side ko, 'di ba? So, nagkwento din sa side niya. So, nung panahon daw ng mga boomers, millennial na ako. Millennial, sa akin na natapos yung millennial. 1996, then 1997, Gen Z na, di ba? So, millennial ako, pero wala kaming monthsary, wala kaming anniversary. What the heck? So, yun yung iniisip-isip ko kasi lately, na may mga friend, ganyan, parang mas babother ako kasi parang nagtatanong yung mga generation ngayon na, wala kayong monthsary? Wala kayong anniversary? Hala, parang hindi kayo normal. In a way, napatanong ako ngayon sa sarili ko, what?
Hindi ba kami normal? Like, ha? So, kaya doon ako nag-came up na hashtag answer me. Kami lang ba yung walang anniversary and monthsary? So, yun na, ang kwento naman namin. No? Tapos na, kay papa ko naman. Sila din daw, nung nagligawan sila, wala rin daw sila monthsary, wala din daw sila anniversary. Basta naging sila daw. Tapos, hanggang sa lumabas kami, nagkaroon ng anak. Sa akin, nung naging ako yung anak, doon pa lang sila kinasal. So, ang parang naging anniversary nila is yung wedding anniversary. So, sabi ko, given kasi boomers sila, pero sa akin as millennial, anyone? Anyone? Pero, nagsiselebrate naman kami ng birthday ng isa't isa. Nagbibigay kami ng mga gifts sa birthday ng isa't isa. Pero wala talaga kaming anniversary or monthsary na sinaselebrate together. Like, I don't know. Kaya minsan tuloy, parang, dahil yung generation ngayon, parang ganun na nagtatanong, ilang years na kayo ng partner? Sabi ko, hindi ko alam, wala kaming monthsary, wala kaming anniversary. Pero nung nag-start kami nagkakilala, up to now, mga 10 years na kami. So doon, parang natatawa sila na, huh? Parang tumataas ang kilay nila sa ganun. So yeah. So, like, mother like, daughter like, father like, daughter. So yun. I don't know. Anyway, this is my Sunday diary. So, life ko talaga to. So, ikwento ko na nga ano nangyari sa amin ng partner ko dahil, di ba nga, part-time kami parehas, so din kami nagkakilala, then hanggang sa gumraduate kami, hanggang sa nag-live-in kami. Talagang, alam mo, binrake namin yung rules na, di ba, before sa boomers, dapat magpakasal muna bago mag-live-in. Kami pag-graduate namin, nag-live-in na kami kagad. Tapos hanggang ngayon, eto may bahay naman kami dito. Then kami lang din dalawa ngayon. Kasi may mga kanya-kanya naman ng life yung mga kapatid ko. Then yung mother ko, may kanya din siyang life. So, yun. Though, masaya naman yung ganong setup kasi magkasama kayo, nagkakakilalahan kayo, ganon. Tapos, tinanong din ako ng isa sa friend ko na ano daw yung secret para tumagal yung relasyon? Like, nagsasama na lang ba kayo dahil magkasama kayo sa bahay? Ganun. Ang sagot ko kasi, kami, parang dahil wala kaming anniversary or monthsary, parang hindi nagmamatter sa amin kung ilang taon na kami magkasama. Kasi araw-araw naman ako parang nililigawan ng partner ko. Parang every time na uuwi siya, may dala siyang pasalubong, tapos lahat ng gusto ko, parang ginagawa niya naman, ganun. Wala talagang way na mag-aaway kami. Of course, may mga minimal issue kapag tinatopak tayo. Siyempre, babae, may topak talaga, may toyo talaga. So, kapag mga ganun lang, tas parang kapag hindi nagpapaalam or nagsisinungaling in a way na mga minimal sinungaling lang, ayun, yun yung mga pinag-aawayan lang namin. Like, kapag sinabi niya na gantong oras siya uuwi, tas sisinungaling, gantong oras naman pala. So, yung mga ganong kababaw lang na issue. Tapos, nasisettle naman namin lagi. Tapos, pag nagbabati kami, para bang, nung nakaraang linggo lang kaming naging kami. Kayo ba? Ganon din ba? Hindi ko alam. Basta, kaya nga, before, mayroon din kaming friend na magkasama kami. Tapos, nung ilang years na kayo. Tapos, that time yata, ang bilang ko is 6 years yata. Tapos, bakit parang 1 year pa lang kayo? Ang sweet-sweet nyo, nakakairita kayo. Ginanon kami, like, ang pala si ate mo, girl, nabitir. Oh. So, yun. Kaya, I don't know kung meron bang ganong couple or kami lang ba yun. Or, I don't know. Kasi, nung first time na nakita ko yung partner ko dun sa McDonald's, talagang, nagsalang ako ng fries. So, alam niya ng mga nag-crew din. So, salang ako ng fries, tapos, ginaganyan ko na yung fries, kasi, salt yun, tapos, i-shake mo na ganon. Tapos, pagkalingon kong ganon, papunta sa kitchen, dumaan yung, yung partner ko. Tapos, parang feeling ko talaga, yung time na yun, nag-slow mo na, talagang, alam mo yun, yung na, love at first sight ka. Ako. Na love at first sight ako sa kanya, na nag-slow mo ng ganon.
Tapos nahagip siya nung mata ko. Nakala ko, first time ko lang siyang nakita nung panahon na yun. Pero, lagi din pala siyang opener. Opener din ako, pero di ko siya talaga napapansin. Nung araw lang na yun ko siya nakita. Tapos nag-slow mo. Dun para love at first sight. So, hinabol ko hanggang CR. Tapos tinanong ko, anong pangalan mo? At that time, may girlfriend siya. So, parang, iniba niya yung binigay niya sa akin pangalan. Tapos, sinearch ko sa Blue Up. Tapos, biglang, wala. Ba't ganun? So, dinedma ko na lang. Tapos, parang later on, nalaman ko na yung pangalan niya. Kaso, hindi na ako interested kasi nalaman ko nga may girlfriend. Then, nung nandun na kami sa crew room naman, ang kwento naman ng side niya, kasi ang itsura ng crew room namin nun, may locker, tapos sa corner, nandito yung table, tapos nandiyan dyan yung may upuan. Nakaupo siya dito. Yung di mo talaga masasight. So ako, nag-aayos ako sa locker, nag-aayos ako ng gamit ko, hanggang sa umupo ako, nagtatali na ako ng buhok, ganyan. Mahaba kasi buhok ko before. Then parang feeling ko may nakatingin sa akin. Tapos siya pala, nakatitig din siya sa akin. Tapos tinanong ko siya, nung naging kami na, nasabi ko, bakit nung nandun tayo sa crew room, sabi ko, tinititigan mo ako noon. Sabi ko, ano yun, minamanyak mo ko, ganon. Kasi yung titig niya talaga yung parang ganon. Ganon talaga yung titig niya. Gagayahin ko ah. Parang ganun yung titig niya noon. Pero nasa corner na corner siya. Tapos, nung nakita ko siya, diba nakagano'n siya? Bigla siyang gumanon. So, sabi ko, siya pala yung tumititig sa akin. Siya pala yung nararamdaman ko na may nakatingin sa akin. Tapos, tinanong ko siya nung naging kami niya. Sabi niya, that time daw kasi, parang ako lang yung nakikita niya. Kaya parang hindi niya napansin na nakatulala na daw siyang ganon. Tapos, parang ano niya na, parang maganda pala to. Sexy pala to. Siya pala yung parang ganon. So, parang nare-realize niya na-appreciate niya yung ganda ko. Na-appreciate niya yung ganda ko that time. So, ako naman kilig-kilig. Talaga po, kaya pala tinitingnan mo ko ng gano'n. Ganon. Kaya hanggang ngayon, mahal namin yung isa't isa. I don't know, meron talagang magic na yung kapag kayong dalawa talaga yung nakalaan together. Talagang may nag-i-sparkle ng ganun, ng dust, love dust si God para ma-fall in love kayo talaga and hindi kayo mag-separate. Ganun siya, feeling ko. Kaya, ganun. I don't know. Pero naku, ewan ko, ngayon 2025, ang dami naghihiwalay. Meron influencer na nakakasal lang last year. Tapos, parang meron ng cheating issue ngayon. Pero di ko pa confirm ha. Pero grabe. Tapos, si Jack, yung artista, di ba? Si B and si J, di ba? Pangit si J and si B, di ba? Nag-separate din. Tapos, meron ng influencer na sikat din, di ba? Nakinasal lang last year. Tapos, biglang nag-separate. Kaya, I don't know, no? Pero, ako naniniwala pa rin talaga ako na if you guys are meant to be and meron talagang sparkle ng love dust doon si God na binubudbod, never talaga kayo maghihiwalay. Ayun talaga ang belief ko. Kaya talagang mahal na mahal namin yung isa't isa. Hindi pwedeng i-eye devil or devil eye or ano man yung eye na yan. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwedeng mapuna yan, ha? Kasi sabi ko din sa kanya, pag dumating na yung point na di mo na ako mahal, sabihan mo ako, ha? Ipipilit natin. Hindi pwedeng hindi. So, hindi talaga pwedeng hindi. It's either ako or ako or ako. Yun lang ang kanyang option. Yeah. So, again, kung nag-benefit ka sa video ko or na-entertain ba kita or ganito rin ba yung love story nyo, don't forget to subscribe and comment down there paano ba kayo nagkakilala ng partner mo. Baka naman mas sugar kayo, diabetisin ako. So, sana mabasa ko yung comment mo soon on my Sunday Diary. Bye!